baliwala kay hindi. Nagtatanghalian ako sa isang buffet restaurant. Kaya lang, sabi ko, wala pa naman yung mga kasama ko, nauna na ako, kumain na ako ng mga sushi, no? Pero dahil siyempre, kailangan tayo mag-smoke sour dahil mga matitindi ang mga balita. Ano ba yung mga balitang yan? Well, unang-una, well, kakaiba po na umamin ang Malacanang na nagkaroon daw ng medical assistance ang junior dahil nagkaroon daw siya ng mga discomfort. Ayan na. Kaya naman, nakasaad po yan sa Biblia, ha? Ang ating mga katawan ay templo ng Panginoon. At ang mga hindi nag-aalaga sa ating mga katawan na templo ng Panginoon ay pinarurusahan. Sino ba naman kasing nagsabing magbisyo siya? Ayan, dapat sabihin na niya, pinaalalahanan na siya ng kanyang kapatid na siguro panahon na bigyan niya ng prioridad ang kanyang kalusugan. Dahil alam niyo talaga, yung paggamit ng cocaine at iba pang mga pinagbabawal na gamot, kaya po yung pinagbabawal, unang-una, dahil yan po ay nakakasira sa ating katawan na templo ng Panginoon. Ano bang nangyari dyan? Ako, siguro po yan ay nahirapan siyang huminga. Isa po yan sa mga side effect ng caffeine at pag nahirapan na huminga, pwede rin pong magkaroon ng mga organ failure yan. Now, ayaw natin pagdasal ang masama na mangyari kay Marcos Jr. Pero alam naman natin na talagang susi o ang solusyon talaga sa ating mga problema ay ang pagkawala niya bilang presidente. Pero ako naman po ay Kristiyano, kaya hindi ko po siya pagdadasal na may mangyari sa kanya kalusugan. Pero papaalala ko lang po sa kanya na nasa Biblia. At pinost ko po yan sa aking page, no? Sa aking Facebook page, na talagang pinarurusahan ng Panginoon ang mga tao na hindi pinangangalagaan ang kanilang katawan na templo ng Panginoon. So siyempre, kung hindi ka naman Kristiyano, kapag inabuso mo yung katawan mo, alam mo namang pinagbabawal dahil nakakasira sa katawan at sa pag-iisip at patuloy ka sa bisyo, talaga ikaw na ang gumawa ng dahilan para masira ang iyong katawan at matigok. Wala nang ibang tao may kasalanan dyan. Hari nawa, wag naman sana mangyari sa kanya yan dahil tayo Kristiyano nga. Pero, kinakailangan talaga gawin na niya yung sinabi ng kanyang ate. Kinakailangan na niya magbitiw sa pwesto, tutukan ng kanyang kalusugan, magparehab nang sa ganun, mapahaba pa ang buhay niya. Alam mo, konti lang naman ang tanda sa akin ng ating bangag na presidente. Ako, ninanais ko na lang ngayon dahil ako yung 60 na, wala na akong ibang hinahangad kundi makita ko sana yung aking mga apo at gaya na aking lolo, makita ko na matapos man lang sa kolehiyo ang mga apo ko at mailagay sa tamang buhay yung aking mga apo. Kasi tapos na yung mga anak ko Na-provide ko na yan, napag-aral ko na yan, meron na yung mamanahin kahit paano. Ang gusto ko naman masiguro, yung buhay na tinamasa ko dahil ang lolo ko ay sinigurado na kami magkakaroon ng komportableng buhay, yan din ang mabigay ko sa aking mga apo. Abay, kung ako siya, mag-60 na siya, tututukan ko na lang yan na mapahaba ang buhay nang makita ko mga anak ng aking mga anak. Dahil, alam mo naman, ang katotohanan yan, nung tayo nagkaroon ng anak, masyado tayong busy nagtrabaho. Bagamat ito namang si Marcos Jr., dahil nagtrabaho sa buong buhay niya. Talaga namang meron siyang gintong kutsara sa kanyang bibig. No? Pero kahit papano, naniniwala naman ako na gaya ng lahat, nais niyang mapipisil-pisil ang mga pisngi ng kanyang mga apo. Kaya po pwede ba, Marcos Jr., sundin mo na si Manang Aimee? Ay nako, sige na, ibigay mo na ang pagiging presidente kay BP Sara. Dahil ikaw, pinili mo naman si BP Sara, hindi lang dahil ikaw ay mangga na alam mo na kinakailangan ng suporta ng Mindanao at Visayas para manalo ka at matalo si Lenny. Pero at the same time, alam mo rin, kaya ni BP Sara ang pagiging presidente. Kung ikaw nga nababangag-bangag, kahit pa paano nakatapos ka ng halos 4 na taon, wala nga lang nangyari sa Pilipinas. Naging mahirap nga lang ang buhay ng Pilipinas. Naging all-time low nga lang ang balor ng piso na sinyales na walang tiwala ang tao sa iyong pamumuno. Alam mo ba yung balor ng piso, yung balor ng ating stock market, lahat yan, sukat. Kung may tiwala pa ang tao sa iyo, wala na. At hayan, bumibigay na nga yung katawan. Bakit mo pa aantayin na matigok ka? Kung ako ikaw, pangalagaan mo na yung katawan mo, gaya ng sinabi ni Manang Aimee. At yun na nga, antayin mo na lang na magkaroon ka ng apo at maging maligaya ka na alagaan yung mga apo. Ano ba bang gugustuhin mo? Naging presidente ka na. Bagamat yung tatay mo sinuka ng bayan o binigyan ng pagkakataon, wala, you blew it.
Ito naman si Manang Amy, lahat ginagawa para wag magalit nga ang taong bayan sa pangalan ng Marcos. Well, I don't think she is successful dahil kita mo naman, negative 27 na yung standing sa approval rating. Negative na lahat. Pero pag ikay nagpapatuloy pa, pag pumilit pa na maging presidente, na hayad, bumibigay na katawan mo at matagal nang walang isipan mo, in the first place, not much there. Hello, kaya nga hindi ka natapos ng kolehiyo, talagang lalo kang kasusuklaman ng tao dahil lalong hihirap ang buhay pag ikaw ay nagpumilit. Kaya pwede ba, pahinga na, bawi na. Alam ko, parurusahan ka ng Panginoon dahil inabuso mo ang katawan mo. Pero kung ikaw naman ay magbago, maski kay 60 na halos, baka naman may pagkakataon pa, maawa pa ang Panginoon sa'yo, bigyan ka pa ng buhay nang sa ganun, ma-enjoy mo ang iyong mga apo. Pero pwede ba, huwag ka nang managinip na kaya mo pang maging presidente. Palpak na palpak ang iyong administrasyon. At kahit anong palit mo sa mga miyembro ng gabinete, ang problema, ikaw. So kahit palitan mo pa lahat ng mga miyembro ng iyong administrasyon, hindi na magbabago yan dahil ikaw ang wala sa tamang pag-iisip at ngayon wala sa tamang pangangatawan dahil inabuso mo ang iyong katawan sa paggamit na pinagbabawal na gamit. Diba? Obvious naman yun. O pag-usapan din po natin sandali. Abay, merong pangalawang impeachment complaint na napabalita na naman. At tingin ko, nagsalita na rin na si Congressman Pulong Duterte and I agreed na yung unang impeachment complaint laban dito kay bangag na presidente ay kaduda-duda dahil ito ay hinain ng isang tao na nagdepensa kay First Lady. So sa akin naman, bakit naman gagawin yun na isang abogado na nagdepensa sa asawa mismo ng presidente? Bakit niya pa i-impeach ang presidente? At siyempre, yung nag-endorso, malapit na malapit sa isang kaalyado rin ng mga Marcoses, no, na taga-probinsya ko, yung party list ng mga Garcia ng Bataan. So ngayon, nagkaroon ng pangalawang impeachment complaint. Ngayon, in fairness, di pa nababasa. Pero sigurado ako na kung sino man ang nasa likod ng impeachment complaint, wala yung kinalaman sa mga Marcoses. So chances are, itong panibagong impeachment complaint, honest to goodness, kaya ayaw ngayon tanggapin ng Kamara de Representante. Meron ba legal na basihan na pagtatanggap? Wala po. Malinaw po yan na ang katungkulan ng House Secretary General pag mayroon naghain ng impeachment complaint ay tanggapin. At pagkatapos, i-refer kay House Speaker. Ang House Speaker naman, within 10 days, i-include sa order of business at i-refer sa Committee on Justice. Wala pong diskresyon. Wala pong, hindi po parang West ang sa House Secretary General na pipiliin niya kung anong gusto niya tanggapin at i-reject yung ayaw niya. Hindi po pwede na tatanggapin lang yung moro-moro na impeachment. At kapag masustansya na impeachment, hindi nakatatanggapin. Yan po ilabag sa saligang batas. Wala pong ganyang kapangyarihan ang House Secretary General. Dahil unang-una, wala namang mandato yung House Secretary General na yan. Hindi naman yan halal ng bayan. Yan ay appointee lamang ng speaker. Pero yung ginagawa po niya, binibigyan niya ng karagdagang kapangyarihan ng kanyang sarili. Wala pong ganyang kapangyarihan. Shall ang sinasabi ng Constitution. Shall refer the impeachment complaint forthwith sa tanggapan ni Speaker at si Speaker naman ang magre-refer dyan sa order of business doon sa plenaryo nang mai-assign ng kaagad sa Committee on Justice. Wala, yan po ang tinatawag na ministerial. Gawin mo, wala kang diskresyon kung ayaw mo hindi. Dahil kapag ikaw ay nagpumilit na meron kang diskresyon, yan ang tinatawag na grave abuse of discretion. Halatang halata naman kayo. Kapag moro-moro, tinatanggap para masigurado na meron na namang isang taon na impeachment-free ang ating bangag na presidente. Pasensya na kayo ha. May nagsabi sa akin na, huwag mo naman tawagin bangag. Natatawag ko sa kanya, sariling kapatid niya, nagkumpirma na bangag siya. Ang dating presidente Duterte, sinabi bangag siya. Sa Agent Morales, sinabi bangag siya, sang-ayon sa isang confidential agent. Si Cathy Binag, sinabi bangag siya. Ba't hindi pa natin siya tawagin bangag? Talaga namang yan ay katanggap-tanggap na sa lahat, di ba? Buti sana kung hindi yan pinatutuhanan ni Amy Marcos. Pinatutuhanan naman, di ba? So sa akin po, mali po yung ginagawa ng House Secretary General at kapag tinanggap po yan at for the same time, hindi po barred ang second complaint. Yan po yung desisyon ng Korte sa Francisco. Kaya lang naman na bar na itong pang-apat na complaint dito sa desisyon naman, dito sa Vice Duterte versus sa House of Representatives, dahil nga po
parang hindi tinanggap ang tatlo, pero ang sinasabi hindi raw yun na-file. Hindi. Yan po ay deemed accepted but rejected. Kaya nga po yung pang-apat is barred. Pero ito po, dahil hindi pa naman po in session ang Congress na isang pa yan, dapat yan makaparating kay Speaker, pero i-refer po kaagad yan pag nag-resume na ang Congress from the recess. At kapag yan ay na-refer at the same time, hindi po barred ang second impeachment complaint. Kaya naman, ayaw nilang ipatanggap. Dahil alam nila na kapag merong sustansya yung second complaint at kapag hindi moro-moro yung mga nagsampa ng second complaint, kinakailangan umusad ang proseso ng impeachment. Whether that we have the numbers, hindi po natin alam yan. Dahil ang sinasabi ko nga po, talagang ang pulso ng mga politiko pagdating sa pulso ng taong bayan, ako, hindi po sila nagkakamali dyan. At ngayon po, siguro naman alam nilang basahin kapag negative 27 na ang approval rating ng presidente. Ibig sabihin, kiss of death pag pinagtakban mo pa ang presidente na negative 27 ang kanyang approval rating. Pasensya na kayo ha. Talagang tingin ko napaka-importante itong dalawang bagay na diniscuss natin ngayon na maski ako ay magpapataba na naman at kinailangan mag-spokesawar. So ano po pinag-usapan natin? Haya na po, nangyayari na ang nakasaad sa Biblia, pinarurusahan ang umaabuso sa ating mga katawan dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos. At ang aking friendly advice, bagamat hindi ko pinagdadasal na siya ay matuluyan dahil ako po isang Kristiyano, yan naman po ay nasa Biblia. Yan po ang husga ng Panginoon. Pero may panahon pa para magbago. Ang importante lang, magbitiw, ibigay ang paging presidente sa kanyang piniling vice president. Pinili naman niya yan, hindi naman niya katunggalian eh. Ginamit pa nga niya, hello. At magpagaling. Nang sa ganun, ma-enjoy naman niya ang kanyang mga apo. At pagdating naman po dito sa pangalawang impeachment complaint, nako, halatang halata, Sec. Gen. Na kapag di mo tinanggap yan, ang tinatanggap mo lang ay yung mga murong-murong impeachment. Dahil pag tinanggap mo yan, mare-refer yan at the same time dun sa first impeachment complaint at yan ay hindi ipinagbabawal ng saligang batas. Yan na rin ay sang-ayon sa desisyon ng aking kaso mismo na inargue sa Korte Suprema, ang Francisco versus House of Representatives. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hindi na ako magtatagal dahil nakapagsusi pa lang ako at ako ay kakain na ng main dishes. Salamat po. Muli po, ito yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will have. God bless.